kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ben Custodio, isa din po akong chess player at chess arbiter at subject. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang naging laban namin dalawa ni Master Eli Sanchez na kapwa ko member ng chess subject. Simulan na po natin ang pag-a-analyze ng aming naging pagpakat ng Eli. Hindi ako yung si Master Eli. Nag-ipon ako, E5 si Master Eli, D4, XD4, central D, ang laban namin. Queen XD4, Knight C6, tinitingin may Queen, on D4, Queen D1, lang, Knight C6, tinitingin may Pawn on D4, Knight C3, defense lang, Bishop B4, pinning my knight, and then three capture on my pawn on E4. Bishop D3, defense lang, castle king side, knight F3, control lang sa D4, and square A4 and A5 square, D5, nagpalong sa sentro. Madibil ang kanyang bishop, lumukan niya ang kanyang queen nasa king side, bishop xc3. Yan. Napansin niyo mga kamaster, ang clear ko ay exd5 kasi kung kuunahin ko yung kung like yung bishop na may kuya kasi may isa na DXE4 double ako kaya ang ginawa ko mga kamaster ay sinay ko muna yung kontrang D5 mo with treating knight sa kanyang C6 and then napuksan pa yung aking diagonal line like square papunta sa hari niya. Kaya mas malaki yung mga kamaster. Inuna ko yan, hindi ko ito inuna. Then Queen X D5 si Master Eli. Ayun na Master, medyo nilagyan ko rin ng konti karde yan, Master. Hindi ko muna kinain yung bishop niya sa C3 kasi may balak ako na kainin yung kabayo niya sa F6 na sumusuporta sa kanyang queen sa D5. Then pag na-eliminate ko na yung kanyang kabayo, tinitingin bishop F7 check, then lipad yung queen niya. Kaya ako tinarin bishop G5. Bishop G4, kumontrol si Master Eli. Para kung sakali na magkanisya kami dito, ay magkatipisa yung kanyang bishop in queen. Pero sabi ng strong computer engine ay hindi daw po yun ang magandang tira. May meron pa daw mas magandang tira dyan, sabi ng ng computer engine. Yan. Tinapas ko na yung kanyang kabayo sa F6, bishop F6 na dumitipis sa queen niya. With follow mamaya pag nagkamali siya, bishop X7 check. Lipad ang queen niya. Bishop XF3, GXF3. Yan, kamaster. Blunder the point, sabi ng strong computer engine. Kasi po, kita niyo po yun, yung kanyang evolution bar, biglang bumaba. Mula dito, biglang sumadsad gano'n, no? Kasi, pero ang nakikita kong
for purpose ni Master Eli, kaya tinira niya yung knight b4 para magkaroon ng depensa yung kanyang queen sa d5, na kung sakasakali na pag tinagpas ko yung queen niya sa e7, bishop e7 ay hindi malilipad ang kanyang queen kasi nga nakadepensa. Pero bad move daw yun, sabi ng Strong Computer Engine. Ang ginawa ko, yun, yan, kaya naging problem kasi nalibre yung bishop, yung kanyang bishop sa sa c3 na nalibre. Meron pa akong threat sa kabayo sa kanyang b4, then meron pa akong uling threat doon na pwede siya malis queen. Balik tayo sa totoong nangyari. Ayan. Ayan. Queen G5. Tira ni Mr. Eli. King H1 ako. Queen F4. Support na lang. Rook G1. May with threatening Rook X G7. Nandiyan yung bishop ko. G6 para mabarahan. Rook G4. Threatening his queen. Then follow up with knight on b4. Knight X D3 ang tinira ni Master Eli. Na kung sakaling tagpasin ko to, knight X F2 siya. Double ako. Bawin niya yung kanyang queen na sa F4 na makukuha, mababawi niya. Kaya ang ginawa ko, 6d3 muna ako. Para walang double threat. Nakahang pa yung kanyang queen sa F4. Queen F5 siya. Ilag lang. Rook G3, depensa lang din lang. Rook E8. Queen E4. Kaya ko naman tinira yung Queen E4 mga kamaster. May balak ako na pupunta yung queen ko dito. Then pupunta ako doon, checkmate with threatening checkmate, or doon queen H8 with threatening checkmate kasi andiyan yung bishop ko. Or pwede rin na dito ako dumaan dito sa Queen H4, then pupunta ako ng Queen H6, then pupunta ako ng Queen G7. Kung combination ng bishop. Kaya kapag tignan yung Queen A4. Rook E2 ang tingnan mo sa Eli. Yun. Ayun na, dumipisa ako sa akin po sa F2. Pero ito talaga ipakay ko. Yan, yung dalawa na yan. Binahan niya. Queen C4, check. With threatening snap on C7. King H8, umilag siya. Rook F1. Pero, ibalik ko lang mga master. Sabi ng Strong Computer Engine, mas maganda daw tong tira na yung Queen F7 kasi may with threatening bishop X F6. Check yung hari niya. Eh di mati siya kung hindi niya kakainin ng kanyang queen. Ngayon kung kakainin niya yung queen, risky naman siya. Pero ang naitira ko ay hindi yan. Rook F1 ang aking naitira. Yan, Rook E7 ang tingnan naman sa Eli. So support sa kanyang pawn sa C7 and para hindi makapasok yung aking queen sa F7. Queen D4. Tutok-tutok na sa pressure. Tinitingin queen is F6. Check. Dumikit siya para may sapat yung support. King G2. B6. F4. F4 ang treat ko diyan mag E5 ako na hindi niya pwedeng kainin kasi nga nakapin yung kanyang hari. Ngayon kung kakainin niya na niya ng queen X F6 ako, may iwanan yung may iwanan yung kanyang F6 na nakatipon sa yung queen niya. Then check, then kuha yung rook niya.
Queen, rook F8 siya, depensa lang sa F6. Queen G4, nakipaghamulan ako to queen na pag hindi siya umalis o hindi siya kumain, ako ang kakain sa kanya na hindi niya piling kainin kasi nakapin yung kay hari. Queen XD3, F4, titiring F5 or sa kabila, H5. Yan ang mga bala ko dyan. Queen D5, check. King H2. Rook E2. Yung ito na yung mga master, blunder pala yan. Kaya ginawa ko, kinain ko kagad. Ayun, walang depensa, oh. Yun. Then, nag-rook F7 siya para hindi ma-atake yung kanyang ang kanyang 7th rank. Rook D3. Titiring to his queen. Queen C4. Ilag-ilag lang. Then may til sa F4. Rook E3. Hamon-hamon lang sa queen. Queen to queen. Yun, hindi ko nakita. Queen X F4, check pa ako. Hindi ko nakita. King S3 ako. H5 para hindi makapush yung pawn ko sa S5. Then binabantay yung aking G4 square. Queen F3, hamon-hamon lang sa kanyang queen kasi laman ako na isang pyesa. Siyempre pag lamang kayo ang isang pyesa mga kamaster, dapat daanin niyo sa yaman. Kasi para madali nang may ano sa endgame. Iwas mo sa edit, siyempre. Yan ang tamang tira. Hindi siya pwede makipag-ubusan kasi nga lose na nga sila ng isang pyesa. Rook D1, titiring his queen. Queen C5. Yan master. Kinargan ko ng konting lalim yan na pag kinaan niya to, mawawalan depensa yung kanyang F6 square, kakainin ko to. Check. Then, ang pwedeng punta ng hari, pwedeng dito isa, pwedeng dito dalawa, pwedeng tatlo. Or pwedeng apat. Pag na-capture na niya yung aking rook sa D7, yan yung pwedeng puntahan. Pero, ang ititira ko, rook E8. Rook E8 kasi andyan yung queen ko mamaya eh. Then, followed with rook H8. Gawin natin ang masal na actual. Kunwari, kinain niya to. Actual. Queen X6 ako. Then, ito lang pwede yung punta, no? Yan, yung tatlo na yan. O, di ba, check? O, kahit sa tatlo na yan, basta ang suto kong tira, ay rook 8 ako. Mati siya doon sa H8 square. Pero sabi ng ang sinasuggest ng computer engine, kung ang computer do ang patitirahin, ito do ang mas magandang tira, sabi ng computer engineer yan, check. Hindi niya pwedeng kainin ng king kasi nandiyan yung queen ko. Siyempre, ang rook lang kanya pinipakain. Then maiwanan niya yung 7 rock niya, pagkakataon ko naman na makatake doon, check. Then hindi niya pwedeng iharang to kasi nga check, then next move mate siya doon kasi saan magpunta. Yun ang sinasuggest ng strong computer chess engine. Kaya lang balik tayo sa totoong nangyari. Yan, ang ginawa ni Master Eli, hindi niya kinain ito. Nag G6 si Master Eli. Nagpasingaw siya para may galawan, may taguan o galawan ang kanyang hari, then
meron pa siyang trait na pawn G4, tiniting double to may king and queen. Yan, kaya tinira ni Mas yan. Tinira ko naman, kinain ko, check. Siyempre, hindi niya piling kainin yan kasi nga nakapin. Nakapin yung kanyang hari. Tumira siya ng king h7. Then, tumira naman ako ng rook f7 check. Dito na po nag-resign si Master Eddie, mga kamaster. Kasi meet na siya next move. Yan po ang naging kaganapan sa laban namin ni Master Eli. Kaya mga kaibigan, mga ka-checkmate, kung meron po kayong natutunan sa ating chess video analyze, ay mangyari lang po na paki-like ang ating video, paki-share and mag-subscribe rin po kayo para na sa ganun ay updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Maraming salamat po mga kapatid, magandang araw po sila.